Mga ka-Republic, sisimula ng Barangay Ginebra sa araw na ito ang isang mabigat na misyon. Tuldukan ang halos 3 taon na title drought. Ngunit muli silang mapapasabak sa kanilang mabigat na karibal na walang iba kundi ang Tok and Tex. Kung tuldok sa title drought ang target ng mga mag-aalak, isang kasaysayan naman ang kumakaway sa TNT. Kung may pagtatanggol nila ang kanilang korona ngayong Commissioner's Cup, sila ang magiging kauna-unahang 8-seeded team na nanalo ng PBA Championship. Kaninong pangarap ang unang aarangkada? Sino ang mananaig sa unang salpukan ngayong finals? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bago tayo pumasok sa mainit na bakbakan ng Game 1 sa Final Series, balikan muna natin ang masakit at mabigat na kwento sa likod ng seryeng ito para sa mga Ginebra fans. Bakit nga ba may pagkapersonal ang tapatang ito para sa barangay? Gaya nga po ng alam na nating lahat, 3 beses hinarang ng Tok and Tex ang pangarap ng Gin Kings. Sa huling 3 pagharap nila sa finals, lahat ito ay pumabor sa tropang 5G. Kaya sa finals press conference ay nasabi ni Tim Cone, hindi masayang maging second best. Napakahirap maging runners-up lalo na kung alam mong kayo ang pinakapopular na team sa buong bansa. Kaya naman ang misyon ngayon ng barangay tapusin o tuldukan ang halos 3 taong title drought. Burahin ang multo ng nakaraan, ika nga. Nakikita na ngayon ang bunga ng mga naunang sugal o trade na ginawa ng Ginebra. Kasama sa trade package ni na Stan Hardinger at Stanley Pringle kapalit sina Isaac Go at Stephen Holt, ang number 3 pick sa season 48 rookie draft na walang iba kundi si RJ Abarientos. Nagagamit na ngayon ang galing sa injury na si Isaac Go. Kasama si Stephen Holt, malaki ang role ng dalawang ito sa player rotation ni Tim Cone. Nakita natin kung paano ginambala ni Isaac Go ang galaw ni Jalen Johnson ng ROS sa semifinals. Pero higit sa lahat, ang isa pang player na kasama sa trade package na iyon ay ang number 3 pick overall na si RJ Abarientos. Naging Rookie of the Year sa kanyang unang taon sa PBA at ngayon sa kanyang sophomore year, tatanghaling Best Player of the Conference. Maraming namangha sa lalo pang pagtaas ng performance ni RJ. Isa na si TNT coach Chot Reyes na nagsabing bigla raw naging mama ang reigning Rookie of the Year. Sina Isaac Go, Stephen Holt at Abarientos, kasama sila ngayon sa magiging armas ni Tim Cone laban sa Tok and Tex. Sa pananaw ng maraming basketball aficionado, si RJ Abarientos ang missing piece na ngayon ay natagpuan na ng barangay. Isang dynamic guard na walang takot pumukol sa krusyal na sandali. Nakita natin ang kanyang mga step back na pumatay sa rain or shine. Katuwang si RJ Abarientos sa pagtibag sa ROS at sa maangas na si Adrian Nukum mula Game 1 sa elimination hanggang playoffs, ipinamalas ni Justin Brownlee ang kakayahang pamunuan ang Ginebra. Sina RJ at JB ang kombinasyon ng bagsik ng kabataan at lalim ng karanasan. Ngunit hindi dapat magkumpiyansa ang mga mag-aalak. Hitik din sa karanasan ng kupunang makakaagawan nila sa corona. Katunayan, muntik na ngang mapitas ng TNT ang mailap na Grand Slam noong season 49. Nasilat lang sila ng SMB sa All-Filipino Finals. Anyway, sa best of 7 final series na ito ngayong Commissioner's Cup, kumakaway sa TNT ang paglikha ng isang kasaysayan. Kung sakali sila ang magiging kauna-unahang number 8 seed na team na mananalo ng PBA Championship. Sa kasaysayan ng PBA ay pangalawa pa lang ang Tok and Tex sa mga number 8 seed na nakasalta sa finals. Noong 2012 Philippine Cup, nagawa ito ng Powerade Tigers. Tinalo ng mga ito ang number 1 seed na Bimig Llamados sa quarterfinals pagkuway pinataob ang rain or shine sa semifinals pero nabigo silang makuha ang kampyonato laban sa Tok and Tex. Ang kasaysayan na isusulat sana noon ng Powerade Tigers napigilan ni Chot Reyes at ang irony, si Chot Reyes din ang magtatangka ngayon na baligtarin ang ginawa niya noon sa kupunan ni Coach Bo Perasol. Ang tanong, may sapat ba siyang pyesa para itumba ang Barangay Ginebra?
Sabi ng mga analis, sapat ang piyesa ng TNT para sabayan ang rumaragasang tandem ni Justin Brownlee at RJ Abarientos. Magiging mahirap na match-up para kay Brownlee ang mas bata, mas matangkad na si Chris McCullough. Uhaw si Simak sa Corona, gusto niyang ipakitang mas magaling siya kaysa kay JB. Ngunit ang chemistry sa kanyang team ang advantage ng Ginebra Import. Tatapatan naman ang veteranong si Jason Castro, si RJ Abarientos. Mas malaki ang katawan ni Doblar at gagamitan ito ng gulang si RJ. Ngunit malaki na ang ipinagbago ng laro ng sophomore Ginebra point guard mula nang una silang magharap sa finals. Sabi nga ni Coach Chot Reyes, biglang naging mama ang dating bunso. Kapanapanabik ang Game 1. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Nora Noya. Ayan, nabati na kita. Shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Jigs Carido. Yes, pustahan na lang daw. Hinahamon ng mga buzzers. At sa iyo rin, Sahara Higiya. Shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Nelson Reyes. Shoutout sa iyo, salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Perla Kudisal. Salamat sa laging panonood. At sa iyo rin, shoutout Nora. Hello, Idol. Lagi akong nakapalo. Salamat. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Salamat lagi, Idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Jun Gerly Ganapin. Yes, malayo sinukom. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.